Ito yung siyam na best mid-range phone this year 2025 at halos na mga phone na babanggitin ko dito na subukan ko sa channel natin at may mga katangian ng bawat isa na mag-match depende sa pangangailangan mo. Yung iba dito malakas nga yung chipset pero pangit yung camera at yung iba naman dito maganda yung camera pero hindi masyado sa gaming, pero iba-iba tayo ng pangangailangan. Kaya nandito ako para tulungan kayo at isa-isayin yung mga yan at makapili kayo ng tamang phone this 11/11 sale sa 12/12 na sale at sobrang baba talaga ng mga presyo pag ganitong sale, kaya mas maganda grab nyo yung pagkakataon na to. So lahat ng link na ibibigay ko sa inyo legit yan at subok na para hindi kayo maligaw. At ang pangsyam, ang Infinix GT30 Pro. Grabe yung value na makukuha mo sa phone na to dahil malakas yung chipset at dinesign yung phone na to para sa mga mahilig sa mga shooting games dahil meron tayong mga gamit dito na gaming trigger at hindi mo makikita yan sa ibang kapresyo niya. Pero pwede ka naman maglaro dito kahit hindi shooting games kasi playable naman siya sa ibang laro kahit gamitan pa natin ng gaming trigger like sa Genshin Impact tsaka sa Mobile Legends. Nasa 13,000 lang to kapag nag-sale na AMOLED display with 144Hz na refresh rate. Ang downside lang nito, mainit yung chipset niya na naka MediaTek Dimensity 8350. Lalong-lalo na kung maglalaro tayo sa mga heavy graphical na games, kaya ang katapat lang talaga nito is phone cooler lang. Isa pang downside na nakita ko sa Infinix GT30 Pro, pangit yung camera tsaka mahalog sa video. Pero hindi naman ginawa to as camera-centric device, so panalo pa rin sa akin to dahil sa gaming trigger niya at value na makukuha mo sa Infinix GT30 Pro. Bago tayo mag-proceed sa pangwalo, mag-subscribe kayo kung nakatulong tong video to at may mga lalabas pa akong mga phones na tiyak na magugustuhan nyo. So like, comment, tsaka subscribe lang. At ang number 8 natin is the Infinix Note 50 Pro Plus. Itong phone na to nasa around 20,000 pesos siya pero sana bumaba pa. Ang ganda ng camera na merong 50 megapixel periscopic lens, suwabe yung mga nakuha kong photos dito. At sa video meron tayong 4K at 60 fps at sa front facing camera naman 4K at 30 fps. So parang flagship level na tong phone na to kung titignan mo siya dahil meron tayong metal frame at naka-glass back panel. Napakaangas ng display nito kung titignan mo siya para siyang Samsung S25 Ultra, parang siyang ganun. At symmetrical talaga yung bezel nito dun sa taas tsaka dun sa baba. Naka-AMOLED display with 144Hz na refresh rate. At sobrang laki talaga yung display, mag-enjoy ka talaga sa panonood ng movies dito. Mataas din yung charging speed dito na meron tayong 100 watts at meron din tayong wireless charging. Ayun nga lang, kapag naka-Dimensity 8350 kahit na naka-metal frame to, same pa rin yung thermal na nakuha ko dito gaya dun sa Infinix GT30 Pro. Pero papalag din to kapag meron tayong phone cooler. Hindi ko na sinamba dito yung Tecno Camon 40 Premier na maganda rin yung camera dahil mas sulit yung build quality nito at same lang naman yung operating system. Pero kung fan kayo ng Tecno, ilalagay ko na rin yung link sa description box. Pero mas highly recommended ko sa inyo ang Infinix Note 50 Pro Plus 5G dahil nga dun sa metal frame niya at mas magandang camera. Ang pampito naman natin, ang Poco F6 Pro. Kapag bumili kayo ng phone na to ngayon, nag-sale siya ng 16,000 to 15,000 lang. At yung variant na makukuha nyo, 512 na agad. So ito yung flagship device ni Poco last year na naka-Snapdragon 8 Gen 2 na tiyak na optimized na ngayon. Maganda rin yung camera nito na naka 4K 60 fps at tamang-tama lang kapag nasa photos tayo. Mga Xiaomi o Poco phones talaga nasa bluish color sila, yun yung nakikita ko. Pero pwede naman natin i-adjust yan. At kahit last year pa tong phone na to, meron pa rin tayong software updates na ma-receive. Kung di ako nagkakamali, meron pa rin natitirang 2 years major updates dito, which is palag pa rin yan. Although yung battery nito is nasa 5,000 mAh capacity ng battery lang, pero malakas naman pong mag-charge na merong 120 watts of fast charging. Kaya mas magandang bumili ngayon at mas sulit ngayon ng Poco X6 Pro 5G. Ang pang-anim naman ang Poco F7. Ang ganda ng value na makukuha natin dito, maganda yung build quality at futuristic din yung design. Naka-aluminum frame tayo at glass panel, naka-AMOLED display with 120Hz na refresh rate at malaki yung battery na meron tayong 6,500, so sulit na sulit talaga tong phone na to. Naka-Snapdragon 8S Gen 4 din siya, kaso mainit siya kapag AAA games, pero payo ko nga sa inyo, gumamit lang kayo ng phone cooler o tutukan nyo ng electric fan. Ayaw ko lang dito talaga yung front facing camera na wala talagang asenso, pero kung naghahanap kayo ng global at malakas na phone, highly recommended ko sa inyo ang Poco F7. Ang number 5 naman, nasa China phone tayo, wala tayong official warranty. Pero sinama ko na sa panglima to ang Oppo K13 Turbo Pro. Meron tayong cooling fan dito na makikita lang natin sa Red Magic at kauna-unahan talaga to sa Oppo. Hindi masyadong matunog pero para sa akin sulit tong phone na to. Pwede to sa mga gamer tapos maganda rin yung operating system niya. Ayun nga lang talaga hindi siya global, China ROM po tayo dito. Kung sanay kayo sa China phone, pwede to. Pero sa presyo kasi na 16,000 tapos bumaba pa sa 15,000 to 14,000,
Sulit na to na naka-AMOLED display with 120Hz na refresh rate at sobrang tagal din ng battery na meron tayong 7,000 mAh capacity ng battery. Kung makukuha mo to na mas mura sa 1111, paldo ka sa Oppo K13 Turbo Pro. At ang number 4 naman natin ang Tecno Pova 7 Ultra. Maganda rin yung value na makukuha mo dito kapag nag-sale. Napakakulit ng back panel nito na merong LED lights na katulad siya ng mga nating phone. So kung papaormahan lang ng back panel, panalo itong Tecno Pova 7 Ultra na to. So napakagandang design para sa akin. Naka-AMOLED display din to at mataas yung refresh rate niya na meron tayong 144Hz at malaki din yung battery na merong 6,000 mAh capacity ng battery. At ang maganda sa mga Tecno at Infinix ngayon, na-enhance na yung operating system nila. Hindi na siya mabigat, unlike that na feeling ko bigat na bigat ako kapag ginagamit ko yung interface nila. Parang kasing bigat kapag iniwan ka ng taong mahal mo. Aray ko! Kidding aside, maganda talaga yung operating system nila. At meron din tayong bypass charging dito na kahit sa Infinix G30 Pro meron din. Pero mas magagamit natin yung camera nito compare dun sa Infinix G30 Pro kasi mas malinaw siya at mas mapapakinabangan mo talaga. So kung hindi mo naman kailangan talaga ng gaming trigger, mas highly recommended ko sa inyo ang Tecno Pova 7 Ultra 5G. Ang pangatlo naman natin ang Redmi Turbo 4 Pro. Ito yung China version ng Poco F7 na mas pinalakas at mas mura kumpara sa Poco F7. Dahil meron tayong RGB light sa likod at malakas na battery na merong 7,500 mAh capacity ng battery. Kung sa baragan sa gaming, tatagal talaga to dahil maganda rin yung chipset niya na Snapdragon 8 Gen 4. Mas sulit to kung alam nyong gumamit ng China phones. Pero ang downside lang nito, wala tayong 5G signal sa ibang telco. Pero sa D2C meron po tayo. At sa camera naman meron din tong 4K at 60fps na stable at same din yung quality na makukuha mo sa Poco F7. At para sa akin, one of the best talaga tong Redmi Turbo 4 Pro this year. At ang number 2 naman natin, ang Poco F7 Pro. Grabe yung value na makukuha mo dito, palag na palag sa gaming. Naka MediaTek Dimensity 8400 at hindi siya masyadong mainit kahit maglaro tayo ng mga AAA games dyan. Malaki talaga yung pagbabago ng optimization nung nireview ko siya after 9 months dito at napaka-stable ng camera ngayon kahit na nasa tricycle ako dyan, hindi siya maalog. Marami ding features to na tiyak na mag-enjoy ka at sa presyo, nasa 13,000 pesos lang to kapag nag-sale. Pero balita ko, merong nakakuha ng 11,000 pesos lang. So lahat ng link nasa description box at highly recommended ko sa inyo ang Poco F7 Pro na sobrang ganda ng value na makukuha mo sa phone na to. Bago tayo magtungo sa number 1, ito muna yung mga special mention natin na pwede nating mabili sa 1111 tsaka 1212 na sale. Mga magandang camera na palag din sa gaming ang mga Ico Neo series at Ico Z series. Nandyan yung mga Ico Neo 10 tsaka Ico Neo 9 na nagbumura ngayon. At meron din tayong mga Realme GT7 tsaka Realme Neo 7 na malakas din yung battery at malakas din sa gaming. Pero grabe talaga yung mga Ico phones pagdating sa camera. Sobrang worth it talaga. Dahil maganda rin silang panlaro at the same time maganda yung quality na makukuha mo pagdating sa camera. Isama mo na rin yung mga OnePlus Ace 5. Yun nga lang wala tayong official warranty dahil mga China phones to mga to. Pero kung kabisado nyo naman yung mga China phones at marunong kayo mag-setup, highly recommended ko sa inyo yung mga Ico series, Z series at yung mga Realme tsaka OnePlus na phone. So lahat ng link ilalagay ko sa description at yung mga hindi ko nabanggit makikita nyo rin sa description box kung hindi ko nasama dito sa video natin. At ang number 1 natin ang Ico Z10 Turbo Plus. Napakaganda ng phone na to. Sobrang mura lang yan sa 21,000 pesos at makakakuha tayo dito ng MediaTek Dimensity 9400. At ito hindi chismis, grabe yung thermal nito. Kahit nasa Mobile Legends, Honor of Kings at kahit PUBG Mobile o Call of Duty Mobile, hindi man talaga pinagpawisan tong phone na to. Nakakuha lang ako ng mga thermal sa mga games na yan ng 39 degrees Celsius to 40 degrees Celsius. Ganun siya kalamig. Sobrang na-appreciate ko rin yung battery nito na sobrang tagal. Nasa 8,000 mAh capacity ng battery na tumatagal ng 2 araw. At meron tong fast charging na 90 watts. So goods na goods talaga yung value na makukuha mo dito. At alam nyo naman yung Ico phones saka Vivo phones maganda rin sa camera. Hindi rin talaga ako binugo sa camera nito dahil napakaganda ng mga output na nakawanan ko at mas satisfied ka talaga lalong lalo sa mga photos. So may saturation siya, maganda yung kulay tapos i-upload mo na lang talaga sa social media. At pinaka gusto ko pa dito yung 4K 60fps niya na napaka-stable. At may review na si Mayap dyan, check nyo lang sa comment section. Napakaganda ng review na yon, na talagang may kagaguhan talaga at pinaghirapan talaga yung review na yon para sa inyo. So sabi ko nga sa inyo, kung meron kayong 20,000, mas magandang i-invest na dito kasi sa battery tumatagal tapos may bypass charging pa at sa camera maganda rin tapos malamig yung thermal. So perfect yung phone na to. Yun nga lang wala tayong official warranty at dito SIM lang yung 5G natin pero hindi naman malaking cons para sa akin yun. So sa totoo lang kaya ako number 1 talaga to dahil dun sa battery tsaka sa chipset niya at magandang camera. Almost perfect na po talaga para sa 21,000 natin. At mamaya i-announce natin kung sinong winner sa mga phone cooler giveaways natin
natin tapos may kasama pang mga cash yan. At i-post ko yan sa social media natin ng Poltech TV at dito rin sa YouTube community. So abang-abang kayo at kung di pa kayo nakapollow doon, follow nyo na rin pati dun sa TikTok natin. So congratulations sa mga manalo. Abang-abang kayo at kapag kinuha ko yung details nyo, send nyo sa akin agad dun sa Facebook page natin. So I hope na nakatulong ako sa inyo at huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa channel ko at hit yung bell icon para sa mga ganitong unboxing reviews, bagong kaalaman at katarantaduhan sa channel na to. So once again, ako po si Paul.